Sa bawat hampas ng tubig, may isang pangarap na unti-unting nabubuo. Sa bawat paglangoy ng isang atleta, hindi lamang bilis ang sinusubok, kundi pati ang kanyang disiplina, tibay ng loob at determinasyon. Sa bawat tagumpay ng isang atleta, may kwentong hindi agad nakikita. May mga pangarap na isinilang sa mga simpleng tahanan, may mga pangarap na hinubog ng sakripisyo, tiyaga at paniniwala ng pamilya. At sa bawat paglangoy, bawat laban at bawat medalya, may mga aral na higit pa sa panalo. Mga aral tungkol sa pagtanggap, paggalang at pagkakapantay-pantay. Sa dokumentaryong ito, makikilala natin ng isang atleta mula sa Quezon Bukidnon, isang national PISA A swimmer na ang kwento ay nagsimula hindi lamang sa tubig, kundi sa pagmamahal ng pamilya at sa paniniwalang ang sports ay para sa lahat. Good morning, sir. I am James Amanmanto from CMU and taking the Bachelor of Physical Education second year. So, my first question for you, sir, is can you introduce yourself and tell us how long you've been in swimming? Good morning, no? Ako day si Lirenzo A. Avelona, taga Busco, Bukidnon. Sa akong swimming journey, dili man gyud ko ingon nga grabe gyud ka dugay na gyud sa swimming. Ang akong experience lang sa kuan kay bata pa ko, gitudloan ako og langoy sa akong mama dito ra sa Nasuli, spring wala. Kaya ang akong mga igagaw swimmers pod. So gilabay lang mi nila sa dito sa tubig, wala ni nila gitudloan gyud og langoy. So moto dito nagsugod ang akong kuan, swimming journey. Ayon kay Lee Renzo, hindi naman siya lumaki na matagal nang nasa mundo ng swimming. Sa murang edad, ang kanyang ina ang unang napakilala sa kanya sa tubig. Hindi sa isang malaking swimming pool, kundi sa Nasuli Spring, kung saan nagsimula ang lahat. Kwento niya, kasama ang kanyang mga pinsang pawang mga manlalangoy, basta na lamang silang inihagis ng kanilang mga magulang sa tubig. Walang formal na pagtuturo, walang espesyal na pagsasanay, tanging lakas ng loob at tiwala lamang ang kanilang baon. Sa simpleng karanasang iyon, unti-unti niyang natutunang lumangoy. At mula sa mga alon ng Nasuli Spring, doon isinilang ang kanyang pagmamahal sa sports. Isang simpleng simula na naging unang hakbang sa pagbuo ng kanyang pangarap bilang isang manlalangoy. Ngayon, ating pakinggan ang mismong kwento ni Lee Renzo sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan at pananaw. Ating mauunawaan kung paano niya hinarap ang mga hamon at pagkakataong may kaugnayan sa diversity at inclusion sa mundo ng sports. Narito ang kanyang mga sagot sa ilan sa aming mga katanungan. So, for you, sir, what does diversity in sports mean to you as a swimmer? Para sa ako ang meaning sa diversity sa as a swimmer kay dili magmatter ang inyong gender sa inyong quad performance pod kay napukoy kauban sa unang babae siya nga swimmer pero mas kusog pa siya sa kuha. So dili gud magmatter ang gender or edad ba siguro kung unsa gid imong talent potential. Yeah, even no nga kanang anang bisan pag kanang lalaki ka, babae siya, dili jud mag-matter ang imuhang ang Oo. inyong skills or something na bitaw sir no. Ako'y dapat sa una nga mas bata pa siya sa kuha kay sa college level mo ko nagdula sa una sa national PISA. Pero ang high school mas sa among training napugoy kauban nga high school mas pasok pud sa kuha mo langoy. Yes. Mas bata siya. So, dili gyud mag-matter ang kuha. So sir, have you trained or competed with teammates from different backgrounds? What was that experience like? Naka-try na pud ko nga naka-compete sa lahi-lahi pod og background kay katong nag-national pre sa ami sa last year naka-compete pud mig mga tawo nga nasa lain-lain nga mga lugar dito diri sa Pilipinas like compete mi og mga Ilonggo, mga Tagalog,
mga sa pa to nga language to sa mga Bicolano, mayan na bitaw. So akong na-feel lang nako kay murag naka-feel lang ko kanang murag proud lang ko ba kay as diri sa Bukidnon pod nga kanang naka-try pod og compete pod dito sa national level. Ayon sa kanya, sa mundo ng swimming, hindi nasusukat ang galing sa kasarian o edad. Para sa kanya, ang tunay na sukatan ng isang atleta ay kanyang talento, dedikasyon at potensyal. Naranasan niyang makasabay ng mga babaeng mananlangoy at maging ang mga mas batang atleta na higit pang mahusay sa kanya. Isang patunay na sa sports, ang kakayahan ang tunay na nangingibabaw, hindi ang pagkakaiba ng bawat isa. Dagdag pa niya, isa sa mga hindi niya malilimutang karanasan ay ang makasama ang mga kapwa-atleta mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa kanyang pagsabak sa National PISA A, nakilala niya ang mga mananlangoy na may iba't ibang kultura, wika at pinagmulan, mula sa mga Ilonggo, Tagalog at Bicolano. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, iisa ang kanilang layunin at pagmamahal sa sport. Para kay Lee, naging inspirasyon at karangalan ang pagkakataong maipakita na ang isang atleta mula sa Bukidnon ay may kakayahang makipagsabayan sa pambansang entablado. So sir, in your opinion, what makes a swimming team feel welcoming and inclusive? Sa akong experience kay kuan katong sa among team sa una kay first time pa man gyud mi nag-uban na nila kay kanang selections bitaw. From kalaban ako sila, two teammates. So, naka-feel ko pressure kay abi na ko basig ma-left out ko ba. Pero wala di ay kay pag first na mga training, ila kong gi-welcome ito dito so nga kanang wala po nila kauban. So, kato naka-feel ko nga murag happy lang jud kay naka banding ko sa ila nga walay murag feeling nga kuan negative. So sir, have your coach or teammates done anything to make everyone feel included? Can you share an example? Oh, ang na-experience nako sa una kay kanang after training namo kay kuan nami banding bitaw nga orag amo nang nahabit nga pag humana mag-training kuan din mi mag kapit mi sa dudulugon bitaw sa kanang nagbuko juice so para murag maka-feel mi og kanang nagbanding pod ba. So sir, have you ever experienced or witnessed unfair treatment in swimming because of someone's background, gender, or ability? How is it handled? Sa ako kay wala pa ko ka-experience nga nana sa ako personally. Pero sa swimming community murag daghan kog na nadunggan nga kana bitaw may bata nga dili kay nila hatagan og swimming nga kanang swim bitaw nga event kay kuan dili na kay napay mas kusog. So kana lang. Ika pa niya, noong una ay inakala niyang mahihirapan siyang makibagay sa mga atletang dati niyang kalaban. Ngunit sa halip na maramdaman ang pag-iisa, mainit siyang tinanggap ng kanyang mga bagong teammates. Sa mga pagsasanay at simpleng banding pagkatapos ng training, nabuo ang samahang naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Bagamat hindi pa siya personal na nakaranas ng diskriminasyon, batid niyang may mga kabataang atleta pa ring hindi nabibigyan ng pagkakataong makapagpakita ng kanilang kakayahan. Para kay Lee, mahalagang ang bawat atleta ay mabigyan ng pantay na oportunidad na maipamalas ang kanilang talento. Sa likod ng bawat tagumpay ni Lee Renzo ay isang taong hindi lamang nagsilbing ina, kundi naging unang coach, unang taga-suporta at unang naniwala sa kanyang kakayahan. Mula sa mga unang pagsasanay hanggang sa pag-abot niya sa iba't ibang kompetisyon, kasama niya ang kanyang ina sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Sa ilalim ng kanyang paggabay, hindi lamang nasubok ang husay ni Lee sa mga paligsahan sa kanilang lungsod, kundi maging sa mga pambansang kompetisyon tulad ng palarong pambansa, kung saan nag-uwi siya ng iba't ibang karangalan at tagumpay. Ngayon, ating pakinggan ang mga pahayag ng kanyang ina, ang coach na unang humubog sa kanyang pangarap at patuloy na naging inspirasyon sa kanyang paglalakbay bilang isang atleta.
I'm Leilani Havilona from Quezon Bukidnon Comprehensive National High School. I'm a swimming coach and I'm coaching for almost 8 years already, and I'm also a swimmer during my high school days. And actually, I am the mother of Lee Renzo Havilona. So as a coach, unsa nimo pag-ensure that every team members makafeel sila og respeto and valued regardless of their background or identity? As a coach, di gid malikayan no nga naagi mga swimmers from different culture or sa race kay, especially during regional meet na from different municipalities. So para ma-feel nila nga respected sila, first na kung buhaton kay ila-ilahon may ginato na sila no para kanang kabalo pud ta asa sila gikan sa ilahang background, then remind mga teammates nga dapat ang respect always na gyud para kanang feel pud gyud sila makauban nga kanang welcome kay sila aning team. So as a coach, unsa nimo pag-create og safe and welcoming environment para sa imong mga swimmers? As a coach, para maka-create ka og safe o kanang welcoming environment sa mga swimmers, dapat kay naa kay maayo nga relationship gid sa ila. Then para dili pud gid sila mataha kung kanang asa mga problems or mga concerns nga dapat nila i-share sa imo. Dayon dapat fair pud imong pag-treat gid sa ila. Bilang isang ina at coach, naniniwala siyang ang tunay na inklusyon sa sports ay nagsisimula sa paggalang, pagtanggap at patas na pagtrato sa bawat atleta, anuman ang kanilang pinagmulan. Para sa kanya, ang isang ligtas at positibong kapaligiran ay nabubuo sa pamamagitan ng tiwala, bukas na komunikasyon at mabuting samahan sa loob ng kupunan. Ayon kina Rich at Geles noong 2015, ang tunay na pagkakaiba at inklusyon sa swimming ay hindi lamang pagbibigay ng pagkakataong makalahok, kundi ang paglikha ng isang ligtas at inklusibong kapaligiran kung saan ang bawat atleta, anuman ang kanilang kultura o pinagmulan, ay nakakaramdam ng paggalang at pagtanggap. At ayon sa International Olympic Committee noong 2021, ang sports ay nararapat na maging bukas at naaabot ng lahat ng anuman ng kasarian, edad, lahi, kultura, kapansanan o katayuan sa buhay, sapagkat ang pagkakaiba-iba at inklusyon ay nagpapalakas sa komunidad ng sports. Sa huli, ang tunay na diwa ng sports ay hindi lamang nasusukat sa dami ng medalya o sa bilis ng pag-abot sa finish line. Mas mahalaga ang mga aral na natututuhan sa bawat laban, ang paggalang sa pagkakaiba, ang pagtanggap sa bawat isa, at ang paniniwalang may lugar ang lahat upang mangarap at magtagumpay. Ang kwento ni Lee Renzo ay paalala na ang isang simpleng pangarap na nagsimula sa tubig ay maaaring umabot sa pabansang entablado sa tulong ng tiyaga, pagmamahal ng pamilya at isang komunidad na naniniwala sa inklusyon. Sapagkat ang isang lipunang nagbibigay ng pantay na pagkakataon, walang pangarap ang nalulunod at walang talento ang naiiwan. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ng sports ay hindi lamang ang panalo, kundi ang pagkakaroon ng puwang para sa bawat isa na lumangoy tungo sa kanilang sariling tagumpay. Kung pahintulutan mo ako, ipagkakatiwala ko sana sa'yo ang puso ko.